Diyos ko. Ito, mga kababayan. Alam nyo ba, mga kababayan? Ito yung ano natin na pag-uusapan saglit lang. Ito, saglit na pag-uusap ito. Mga kababayan, kanina, actually, di ba, lagi ako sa Hong Kong, lagi ako sa kabilang panig ng bansa. Naka-follow ako sa isang South China Morning Post. So, ngayon mga kababayan, alam nyo ba, dito sa South China Morning Post, ayan South China Morning Post, mga kababayan, nakalagay po dyan sa binalita nila na si Pulong Duterte ang thumbnail. South China Morning Post yan South China. So pag sinabi nating South China, ito yung Macau, Hong Kong, yan yung banda South China. So ngayon mga kababayan, dito ang nakalagay sa South China Morning Post. The rumors is spread widely enough online that the armed forces of the Philippines felt compelled to issue a rebuttal. So dito nakalagay mga kababayan, Duterte allies use Iran war threat to attack Philippines US tie. Diba? South China Morning Post yan Duterte allies. Ginamit nila ang gulo at sigalot sa Iran para atakihin ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Kasi bakit anong sinabi mga kababayan itong grupo ng mga DDS? Sabi ni Rowena Guanzon, kapag tayo daw ay pinagtripan ng Iran, kasi meron daw tayong mga EDCA site dito sa Pilipinas, na which is pinaliwanag po yan, may EDCA site tayo pero hindi po nakalagay dyan mga gamit ng Amerika, gamit ng Pilipinas yan, na inutang at binayarang dahan-dahan ng presidente. Yung mga kagamitan dyan sa EDCA site, gamit ng Philippine Armed Forces yan at Navy. So yung mga gamit na nandyan na nakikita ninyo sa EDCA site ay utang at binabayaran ng Pilipinas yan dahan-dahan mula pa kay Digong. Kung naalala ninyo yung 16 billion na na-issue si Bongo ng Navy Frigate, ay isa yun sa mga binayaran ng Pilipinas sa pamamagitan ng utang. So ngayon mga kababayan, itong mga DDS, katulad kay Pulong, katulad kay Guanzon, na tinatakot nila ang mga Pilipino para masira ang Pilipinas at ang Amerika na ugnayan, kasi ang sabi nila, meron daw mga military base ng Amerika sa Pilipinas, na which is ang sinasabi nila ang EDCA site, o military base daw ng Amerika yan. So paano daw kung makita ng Iran na merong military base sa Pilipinas, baka daw pagtripan tayo at targetin yung mga military base na yan or sinasabing EDCA site. So ngayon mga kababayan, ulitin ko po sa inyo, 7,000 miles ang layo ng Iran at ng Pilipinas. Kulang na lang ng 1,000 miles, Amerika at Pilipinas, ganyan halos kalayo. So ngayon mga kababayan, paano maabot ang rocket ng Iran na ang kailangan lang naman at capacity na abutin ng rocket ng Iran ay 5,000 miles. Hindi po talaga aabot sa Pilipinas. Maliban na lang kung China ang titira sa atin, durug talaga tayo. So ngayon mga kababayan, ito ang nakalagay. Duterte allies use Iran war threat to attack Philippines US tie. Kita niyo? Mukha ni Pulong, thumbnail sa South China Morning Post. Sa madaling salita, ang mga alay daw ni Duterte, yung mga puppet niya, yung mga utu-utong supporter, ginamit ang kaguluhan sa Iran para atakihin ang ugnayan ng Amerika at Pilipinas, dahil ang sabi nila, katulad sa sinabi ni Guanzon, katulad sa sinabi ni Pulong, na nalagay sa peligro ang Pilipinas kasi kung maghiganti daw ang Iran, lahat daw ng may mga military base sa iba't ibang bansa, tatargetin daw ng Iran yon. Sabi ko naman sa inyo mga kababayan, sa ngayon hindi siguro mga kababayan, hindi pa siguro nakapag-invento ang Iran ng missile na umaabot ng 10,000 miles ang layo.
Wala naman, mga kababayan, tanungin ko kayo, gaano ba kadami ang pulbura sa Iran? Meron bang minahan ng pulbura ang Iran? Naniniwala ako meron silang minahan ng gas. Oo, oil. Pero wala po ako nakitang may minahan ng pulbura sa kanila. Grabe kadami naman ng pulbura na yan na araw-araw gumagawa sila ng missile. Di ba pinulbunan ni Donald Trump yung mga military base sa kanila? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, sa mga Pilipino po nanood sa akin ngayon, huwag po kayong basta-bastang maniwala sa mga pakalat ng mga DDS. Kasi itong mga demonyong DDS, mas gustuhin nila na magkagulo tayo, no, kaysa sa matuwa tayo at masaya tayong mamuhay. Bakit? Isipin ninyong mabuti mga kababayan, itong mga DDS, ang sabihin nila, eto na, sige na, BBM, makikipagkasundo ka dyan sa Amerika, pag ginira tayo ng Iran, ganyan-ganyan, wawasak ang Pilipinas, madurog ang Pilipinas. Bakit yung nagsasalita, hindi nakatira sa Pilipinas? Isipin niyo yung mabuti mga kababayan kung totoo yung mga sinasabi nila. Ito lang isipin nyo, katulad kay Pulong. Delikado ang Pilipinas, pag natamaan tayo ng missile, wasak tayo dito. Saan ba nakatira si Pulong? Katulad kay Guanzon, delikado ang Pilipinas, pag natamaan tayo ng missile, pag tayo'y pagtripan ng ganito, pagtripan ng ganyan. Saan ba siya nakatira? Na yung mga sinasabi niya pag tayo natamaan, di ba? Mawawasak tayo, masasabog tayo. Saan ba si Guanzon nakatira? Di ba sa Iloilo? Bakit ang Iloilo ba hindi parte ng Pilipinas? Do you think pag natamaan tayo ng missile dito, hindi madadama yung Iloilo? Ano kayo? Ano yung Iloilo? Meron kayong Iron Dome na hindi kayo natabla ng missile? Wak-wak nga lang sa inyo, kinakatakutan nyo na, missile pa kaya? Loso ninyo. Di ba? Kalukuhan yan, Guanzon. Tigil-tigilan mo yun, signs of aging yan. Sabi niya, mga bangag, mga supporter ng Bongbong Iwi, bangag. Pag tayo natamaan ng missile, pag tripan tayo ng Iran, matutunaw tayong lahat. Bakit? Kung matunaw kami, hindi ka kasali? Alam mo yung mananakot ka, nangangakala mo hindi ka damay, hindi ka kasali sa sasabog. Isipin nyo mabuti mga kababayan, kung totoo yung sinasabi ni Rowena Guanzon, ano akala niya, pag pinasabog tayo ng missile dito, may bunker siya dyan na 50 feet ang lalim? Meron ba siyang butas dyan sa Iloilo nga pag tinamaan ng missile ang Iloilo, lulusot siya diretso ng Canada? Diba? Kaya mahirap paniwalaan itong mga DDS mga kababayan. Tignan ninyo, mukha ni Pulong, thumbnail sa South China Morning Post na ginagamit ng mga Duterte allies, ang gulo sa Iran para atakihin ang ugnayan ng Amerika at Pilipinas. Diba? Kita ninyo? Hindi ba kayo nakakahiya? Nilalagay kayo dun sa balita na naninira kayo sa gobyerno ng Pilipinas. Alam nyo, at totoo lang, unti-unti lang nagigising Unti-unti lang nagigising. Mga kababayan, unti-unti lang nagigising itong mga dating mga nauuto ni Digong. Biruin nyo ultimo ang China nagigising na. Bakit? Biruin ninyo, si Xi Jinping, di ba? Kung naalala ninyo, si Digong, sinubukang mag-apply ng asylum sa China, tapos hindi siya pinayagan. Di ba? So, ibig sabihin, gising na ang China. Hindi na nagpapauto sa kanila. Diba? Sasabihin na naman nila, fake news yung sinasabi mo na nag-file ng asylum si Tatay Digong doon. Hindi totoo yan. Anong pruweba mo? Pag ipakita ko dito. Ito na, mga kababayan. Digong. Asylum sa China. Sasabihin na naman nila ito, fake news. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa... kita nyo? GMA News yan Biruin ninyo ang China, ultimo ang China, alam na nila na panira talaga kayo sa bansa. Taga-Negros pala yan si Guanzon. Dapat pinakain nyo ng maraming bayi-bayi yan ang hindi makahinga sinaksakan yung bunganga ng bayi-bayi hanggang sa masamid.
Kasi pasmado bunganga niyan eh. Oh, 'di ba? Kita niyo mga kababayan? Ultimo si Digong tinanggihan na ng China. Nag-apply ng asylum, hindi pinayagan. Oh, kasi alam na ng China ng Isang mapagkakatiwalaang source. Ang kwento niya kaugnay ng pag-corner sa dating Pangulo sa NAIA sa pagtutok ni Maki Pulido. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Romel Marbil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Organization. Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Hindi miyembro o Diba? Kita ninyo? Ayaw makipag-cooperate. So, ibig sabihin, ayaw nga nila tumulong kay Digong. Oh, hindi miyembro. party ang China sa Rome Statute para mamonitor ang galaw ni Duterte habang Sa madaling salita, mga kababayan, hindi parte ang China sa ICC. Hindi parte ang China. Not part sa ICC ang China. So, kung si Digong man mag-file ng interim release sa China, hindi pa rin po pwede kasi hindi pala miyembro ang China sa ICC. sa Hong Kong. Binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. So, ibig sabihin mga kababayan, diyan talaga sa grupo ni Digong may traidor. Sa grupo ni Digong may traidor. Duda ko si Bato. Duda ko talaga si Bato. Kasi bakit hindi sumama si Bato? At bakit nalalaman na nag-a-apply ng asylum si Digong? Paliban na lang kung siyempre, bakit nalaman na si Digong ay mag-apply ng asylum sa China? So, confidential yan eh. Maliban ang nakakaalam dyan, si Bato, si Bongo, sa grupo lang nila. Group of lawyers. So, ibig sabihin, may nakalabas nga. Ay, kita ninyo. Hindi naman to anuhin ng GMA News kung fake news yan. Di sana binura na nila yan. Wala namang statement ang GMA News. Kaya may statement pa ang GMA News patungkol dyan na sinabing hindi daw totoong nag-file ng asylum. Paano yung source nila? Pag ipakita nila yan, tapos mapahiya na naman sila. Mapahiya na naman yung mga DDS. Ayan, alam nyo na, mga kababayan. Ang mga DDS, kilala na, kahit sa South China Morning Post, na mahilig talaga silang manggulo sa administrasyong Marcos. Kasi biruin mo, mukha ni Pulong nilagay sa thumbnail, Duterte allies use Iran war to attack Philippines and US ties. Kita ninyo? Ginamit nila ang gulo sa Iran para masira ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika ng mga DDS. Tanyo, South China Morning Post na nagsabi kalat na kayo. Ultimo yung mga media sa ibang bansa. Mga mukha niyo nilalagay. Mapanggulo kasi kayo talaga. Panggulo kayo sa Pilipinas. Diba? Kita niyo mga kababayan, mismo ang South China Morning Post na nagsabi na mahilig manggulo ang mga DDS. Promotor ng gulo or kaguluhan. Tapos mukha pa ni Pulong.
Ulitin ko mga kababayan, baka sabihin ninyo fake news yan. Ayan South China Morning Post. Ayan. Mukha ni Pulong yan South China Morning Post. Ayan yung logo ng South China Morning Post ayan. Duterte allies use Iran war threat to attack Philippines US tie. Diba? That is the thinking of those people who are hallucinating. Iran is very far. Yeah, all roads lead to Tatay Digong. Ito na naman. All roads daw. Ayan na, mga kababayan. So yun lang, yung ating reaksyon sa mga oras na to mga kababayan. Maraming salamat po. Like po tayo. Share and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. So maraming salamat.